Siguro 2.5. 4? 4? Oh, yan. Parang sa akin, mga 2.75. Bibigyan ko siya ng 3. Marami tayong mga demands, marami tayong mga kampanya na talagang nakita naman natin no, na hindi pa fully met doon sa 3 taon na panunungkulan ni Chancy Vistan sa kanyang first term. Gusto nating maging mataas ang ranking natin sa international na arena, pero yung basic lang na mga pangangailangan natin ay hindi natutugunan. Lahat yan, mga faculty, mga researcher, mga librarian, guidance counselors, pati yung mga contractual natin, sinasabi na overworked and underpaid. Hindi pa rin ako nakakaramdam ng kaligtasan sa UP Diliman, no, in particular, no, dahil yung visibility ng mga military dito sa atin, talagang dapat maramdaman natin yung safe haven na yan, no. Hindi nagkaroon ng significant changes sa pagkakaroon ng spaces in our community. Yung mall, sana mabigyan kami ng dyan din na eh. Yung mga unfinished projects. Yes! Yes. Yung mga buildings na kulang and of course, spaces for the students. Kapangkanan nyo ang kailangan kasi mga kayo, scholar kayo ng bayan eh. Di ba? Dapat kayo ang inuuna, hindi yung pagdidemolish ng mga nakatira dito sa Aguinaldo, sa Malantic, sa Area 17, pagpapatayo ng magagandang building. Bakit hindi yung pondo ng building ang ilagay sa loob ng UP? Walang faculty room ang mga teachers, yung ibang mga kolehiyo, walang mga classroom, College of Music. So saan nagpe-perform ang mga estudyante kasi ginagawa yung auditorium nila, yung theater nila. Yung basic lang ng mga pangangailangan ng mga teacher, mga estudyante. May mga bagay pa rin na hindi siya na papatunayan o natatanggap namin, particular no, sa sektor ng kawani, no, like ang promosyon no, ng mga kawani, the regularization no, ng mga contractual, no, at yung mga benepisyo no, na hinihiling namin. Chancy, anong gagawin natin sa mga building natin? Sa mga classroom natin? Bilang pinakamalaki no, ang UP Diliman at tayo ay UP bilang nangungunang pamantasan sa Pilipinas. Sana naman po yung basic lang na mga pangangailangan ng mga tao ay patugunan natin. Makinig kayo sa inyong mga constituents at gawin nyo kung ano yung pinananawagan nila dahil yan ang pinagsisilbihan nyo in the first place. Sa iba siguro, marami pa rin may kahilingang iba. Yung sa amin lang, yung sa akin, mailagay lang kami sa maayos na pangkabuhayan. UP is one community. Of course. So sana hindi lang tayo nakikinig sa mga nandun, pero sa mga nandito din. Yun lang. Dapat kayo ang inuuna nila, hindi kailangang ang magsasaka ang nila, gipitin nila. Yung ating mga hinihiling sa ating susunod na chancellor at maging bukas sa lahat, no, at handang makipag-usap, makipag-dialogo, demokratiko. Hindi ganoon ka-confident. Bilisan po sana natin yung pagpirma sa mga lahat-lahat kasi lahat ng opisina yung sahod, yung mga cases natin, yung lahat ng mga galawan natin ay merong pirma si Chancellor. Ang aking kumpiyansa wala sa Chancellor, no, hindi nakabank on dyan, kundi nakabank on doon sa komunidad ng UP at sa mga scholar ng bayan na magsulong ng kanilang kapakanan at karapatan. Buti kung walang nagmamay-ari, walang nagsasaka, kung nakatiwangwang na lupa. Kailangan natin talaga ng bigas sa panahon ngayon. Gagawin nilang SDG. Baka may hahabol pa? Oo, baka may hahabol pa.